Kamusta? Mga minamahal kong kapatid, naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa inyo at sa inyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen? Ako po si Pastor Antonio Jr. Narito ako ngayon para sa isa pang sandali ng pagninilay kung saan pag-aaralan natin ang salita sa simpleng paraan. Sigurado ako, magbabago ang buhay mo ngayon. Gusto ko ring ipanalangin ka, ang pamilya mo, at lahat ng may kinalaman sa buhay mo. Hindi kayo narito ng walang dahilan, mga kapatid. Sigurado akong may layunin ng Diyos tuwing may dinadala siya rito. Maaaring magulo ang buhay mo ngayon at hindi mo alam kung anong desisyon ang pipiliin ayon sa kalooban ng Diyos. At iyan mismo ang naramdaman ko sa puso ko dito, na bigyan kayo ng linaw. Alam mo yon? Kapag may kausap ka o nag-iisip ka tungkol sa isang bagay, tapos bigla kang luminaw ang isip kung ano ang dapat gawin. Nararamdaman ko ngayon, mga kapatid, na marami sa inyo ang kailangan ng sagot na ito para malaman kung anong landas ang tatahakin at paano gagawin ang tamang desisyon. Manatili ka hanggang dulo dahil mabilis lang ang mensahe. Gusto ko lang basahin ang talata na magdadala ng malaking pagbabago. Amen? Sa huli, nais kitang ipagdasal at pahiran ng langis ang aking mga kamay para sa iyong kapakanan. Naniniwala akong ang Diyos ay gumagawa ng mga himala para sa ating kabutihan. Alleluia! Mga kapatid, bago tayo magsimula, paki-click ang maliit na button sa ibaba para mag-subscribe. Lalabas din ang kampanilya. Napakahalaga na i-click mo ang kampanilya at piliin ang opsyon na lahat para hindi ka mahuli sa mga video na ipopost ko. Ayos ba? At kung gusto mong gawin ang gawain ng Diyos, kasama ko, gusto kitang imbitahan dito. Sa ibaba ng video, may button din na nakasulat na maging miyembro. I-click mo lang ang button na yon at pumili ng isa sa mga opsyon para makapag-ambag ka ng maliit na halaga bawat buwan para makatulong ka sa mga institusyon ng kawanggawa. Dito, ipinapakita ko ang 4 na institusyong tinutulungan ko. Pero sa totoo lang, dahil sa buwan-buwan ninyong tulong, nakakatulong na ako sa mahigit 10 institusyon. Biyaya ito, mga kapatid, pastor at misyonero. Mga gawaing tumutulong sa mga batang nangangailangan, mga pamilyang wasak ay naililigtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo at pati na rin sa mga gawaing panlipunan na ginagawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Mga kapatid, simulan na natin ang mensahe. Gusto kong basahin sa inyo ang isang talata na ganito ang sinasabi. Mga Awit 32, talata 8. Makinig kayong mabuti. Sabi ng Panginoon, aakayin kita sa pinakamainam na landas, bibigyan ng payo at iingatan. Amen? Mga kapatid, ito lang talaga ang kailangan natin. Tingnan ninyo kung ano ang ipinapangako sa atin ng Diyos ngayon. Aakayin kita sa pinakamainam na landas para sa iyong buhay, bibigyan kita ng payo at iingatan ko kayo. Mga kapatid, nakakatuwang pakinggan ang salita ng Diyos, di ba? Nararamdaman natin ang lakas at kapayapaan dahil alam nating nasa mabuting kamay tayo. Hindi natin alam kung saan tayo dinadala ng Diyos, pero alam natin na ligtas tayo sa kanyang mga kamay. Amen? Pero para dito, mga kapatid, kailangan nating manalangin. Kailangan nating hanapin ang Diyos. Tanungin siya kung ano ang pinakamainam na daan. Ano ang tamang desisyon na dapat gawin. Sinasabi ko ito dahil minsan, masyado tayong nag-aalala sa mga alok na natatanggap natin, sa mga gawain na kailangan nating pagdesisyunan, at hindi na lang tayo nananalangin. At ayun, mga kapatid, walang paraan para kumilos ang Diyos dahil iginagalang ng Diyos ang ating buhay, ang ating desisyon. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na pumili, pero gusto niyang maging bahagi ng mga pagpiling iyon. At dito sinasabi niya, tingnan ninyo, gagabayan ko kayo sa pinakamainam na daan, magbibigay ako ng payo at iingatan ko kayo. Pero kailangan ninyong magtiwala sa akin. Kailangan ninyong maging handang makinig sa sasabihin ko. Halimbawa, sa talinghaga ng alibughang anak, sinabi ni Jesus na lumapit ang anak sa ama at humingi ng bahagi ng mana. Hindi niya tinanong kung ito ba ang tamang oras. Hindi niya tinanong kung tama ba ang gagawin niya. Basta sinabi lang niya, gusto ko na ang bahagi ko sa mana. Ano ang ginawa ng ama? Iginagalang niya ang desisyon nito, pero ang pagpiling iyon ay landas ng kamatayan at pagkatalo. At sinasabi ng Biblia na may mga daan na sa tingin ng tao ay mabuti, pero sa dulo nito, ito ay mga daan ng kamatayan. Mga kapatid, may sasabihin ako sa inyo. Tingnan ninyo,
Maraming tao dito ngayon na isang hakbang na lang ay gagawa na ng desisyon na kung hindi sila hihingi ng payo sa Diyos muna, kung hindi ka hihingi sa Diyos, maaaring mapasok ka sa isang patibong. Tama yan mga kapatid, hindi porke matagal ka na sa simbahan, hindi porke kilala mo na si Jesus, na ngayon ay magiging maayos na ang lahat sa buhay mo. Hindi, kailangan mong magpatuloy sa pagdarasal araw-araw. Maaaring nasa harap ka na ng pintuan ng Diyos, pero hindi pa oras para buksan ang pintuang iyon. At ayan, isang maling desisyon na ginawa sa maling oras. Tingnan mo, maaaring sirain nito ang buhay mo. Mag-ingat ka ng mabuti. Magbibigay ako ng isa pang halimbawa dito. Lo, pamangkin ni Abraham. Ayon sa Biblia, parehong umuunlad ng husto sina Lo at Abraham. Maayos na ang lahat. Dahil sobrang yaman nila, kinailangan nilang maghiwalay at pumunta sa kanya-kanyang lugar. At sa sandaling iyon, sinabi ni Lo, pupunta ako. Pupunta ako doon sa banda roon, kung saan mas luntian ang mga parang, kung saan perpekto ang tanawin. At doon nga siya nagtungo. Pero, mga kapatid, doon nagsimula ang kapahamakan at pagkasira ng buhay ng taong ito. Palaging nagsisimula sa isang pagpili. Mapapansin mo, kung kakausapin mo ang isang pulubi sa kalsada, isang taong ngayon ay nasa pinakamababang bahagi ng buhay. Lahat ay nagsimula sa isang pagpili, minsan ang pagpili na hindi magpatawad sa isang tao. Nakausap ko na maraming pulubi at karamihan sa kanila, mga kapatid, ay napupunta sa kalsada. Bakit? Dahil nadismaya sila sa kanilang asawa, nadismaya sila sa dating kasosyo at doon hindi sila nagpatawad. Nagtanim sila ng sama ng loob o sumuko na lang at nagsimula silang piliin ang pagpunta sa mga bisyo, sa kasalanan, sa pag-inom, hanggang sa lalo pang lumala ang lahat, mga kapatid. Kaya nagdadala ako dito ng babala para sa inyong ikabubuti. Pinili ni Lo ang daan na para sa kanya ay pinakamainam na daan. Pero mga kapatid, hindi niya alam na papunta siya sa dalawang lungsod na puno ng kahalayan. Mga lungsod na lubos na hindi kalugod-lugod sa Diyos, Sodoma at Gomora. At doon siya nagtayo ng bahay. Nanirahan siya doon. Sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, kailangan ko nang wasakin ang Sodoma at Gomora. Wala nang pag-asa ang mga lungsod na ito. Lubusan na silang nasira at nagpakasama. Magpapadala na ako ng apoy dito. Ano na ngayon? Nandoon si Lot dahil dininig ng Diyos ang panalangin ni Abraham at naawa siya kay Lot at sa pamilya nito at kinailangan nilang umalis doon. Doon, mga kapatid, nawala ni Lot ang asawa niya na naging rebultong asin. Nilasing si Lot ng kanyang mga anak na babae at nakipagtalik sila sa kanya, nagkasala ng incest. Sunod-sunod ang mga trahedya. Kaya mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng takot sa Diyos bago pumirma ng kahit anong kontrata, bago gumawa ng kahit anong desisyon, kahit na mukhang perpekto ito sa ating paningin. Amen? At kaya nga sinasabi ng Diyos dito, gusto ko kayong gabayan, gusto ko kayong bigyan ng payo, gusto ko kayong alagaan. Magtiwala lang kayo sa akin. Amen. Nagkwento ang Biblia ng isa pang halimbawa, ang propetang Samuel, noong siya ay magpapahid ng langis sa magiging hari ng Israel, ang magiging hari ng Israel. Dumating siya sa bahay ni Jese na may maraming anak na lalaki. At noong nakita ni Samuel ang binata, siya ang pinakamagandang lalaki at pinakamalakas. Akala ng lahat si Eliabe ang pinakakwalipikadong maging hari ng Israel. Handa na si Samuel na pahiran siya ng langis. Pero isipin nyo, mga kapatid, muntik niyang pahiran ng langis ang maling tao bilang hari. At noong oras na yon, nagsalita ang Espiritu Santo kay Samuel, Samuel, huwag mong tingnan ang panlabas na anyo, dahil ako, ang Panginoon, ay tumitingin sa puso, hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo. Mga kapatid, sa sandaling iyon, pwedeng pahiran ni Samuel ng langis ang maling tao. At tingnan mo, wala nang balikan sana. Magiging pinakamasamang desisyon iyon sa lahat, dahil maaaring malakas at may kakayahan ang lalaking iyon. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, tinanggihan ko siya. Hindi ako kasama ng lalaking iyan. Wala siyang takot sa akin. Ngunit tinuro ng banal na espiritu sa kanya na piliin ang batang lalaking wala sa gitna. Kaya tinanong ni Samuel si Jese, Jese, may iba ka pa bang anak? Hindi ko makita rito ang papahiran ng langis na magiging hari ng Israel. At sinabi ni Jese, may isang bata pa roon na nag-aalaga ng mga tupa, nagbabantay sa pastulan. Sabi ni Samuel, tawagin mo ang bata, hindi tayo kakain hanggat hindi ko siya nakikilala. At nang dumating si David, sinabi ng Diyos kay Samuel, siya na, pwede mo na siyang pahiran ng langis. Kaya
Mga kapatid, magpasakop tayo sa Espiritu Santo. Amen? Sa Biblia, punong-puno ng mga halimbawa kung saan ginabayan ng Diyos at naging maayos ang lahat. Pero kapag tao ang nakialam at nagkamali ng desisyon, doon nagsimula ang pagkakamali ng lahat. Marami pa akong maibibigay na halimbawa, pero isa sa naalala ko ngayon ay kay Ebanghelista Felipe. Sinasabi sa Biblia, sa Aklat ng Mga Gawa, na nagkakaroon ng muling pagbangon. Si Jesus ay muling nabuhay. At ngayon, ang mga apostol ay nangangaral ng may tapang. May mga milagro na nangyayari, kabilang na kay Felipe. Ginagamit siya ng Diyos sa paggawa ng mga milagro. Ngunit mga kapatid, dumating ang oras na nagsalita sa kanya ang Espiritu Santo. Dadaling kita sa disyerto dahil may isang kaluluwa doon. May isang taong pagod, isang yunuko na taga-Ehipto. Kailangan marinig ng taong ito ang Ebanghelyo. Kaya't ang Espiritu Santo ang gumabay kay Felipe. Inilipat siya sa disyerto at doon niya ipinangaral sa binatang iyon. Binautismuhan niya ito at napakagaling nang nangyari. Pinaka-interesante para sa akin kung gaano kahanda at ka-fleksible si Felipe sa gusto ng Diyos sa buhay niya. Maraming tao ang maaaring mag-isip, "Huwag Espiritu Santo, Diyos, huwag mong gawin yan kasi nangangaral ako. Tingnan mo ang mga milagro na nangyayari. Hindi ako aalis dito sa galaw na ito, sa kilusan na ginagawa mismo ng Panginoon." Pero mga kapatid, dahil sa isang tao, kayang igalaw ng Diyos ang langit at lupa. Kayang dalhin ka ng Diyos sa isang lugar na hindi mo man lang naiisip. Kayang ipagawa ng Diyos sa iyo na bitawan ang isang bagay na para sa tao ay napakaakit-akit ay kumikinang yon. Alam mo, talagang magandang alok. Kayang iligtas ka ng Diyos mula sa kalagayan mo, mula man sa simbahan na maraming nadadala kay Jesus. Maaaring sabihin ng Diyos sa iyo, "Tingnan mo, hindi pa ito ang simbahang iyon. Aakayin kita, bibigyan ng payo, pumunta ka sa ibang lugar." Mga kapatid, karaniwan, pinapahalagahan ng tao ang mga bagay na mukhang tama o matagumpay sa paningin ng iba. Gumagana nga, pero minsan hindi iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Amen? Ganon din sa relasyon. Huwag piliin ang tao base lang sa itsura, kundi tingnan din ang nasa likod nito. Kaya mga kapatid, hindi ko alam kung lubos ninyong naintindihan ang gusto kong iparating. Pero kung naintindihan ninyo, isulat ninyo dito sa mga komento. Kinakausap ako ng Diyos ngayon. Amen. Makakatulong ito hikayatin ang iba na nais marinig ito. At ngayon, gusto kong ipagdasal ka para hindi ka makagawa ng maling desisyon. Mga kapatid, ilang beses na tayong nagsimula ng maayos, pero kung walang gabay ng Diyos, masama ang kahihinatnan natin. Halimbawa si Samson, malakas at matapang siya, laging kasama ang Diyos. Pero pagkatapos ay nagsimula siyang makisangkot sa isang babae na ang pangalan ay Dalila. Siya ay naging malapit sa mga kaaway ni Samson, sa mga Filisteo, at ang mga Filisteo sa pamamagitan ni Dalila ay nagawang lokohin si Samson. Walang kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing nagdasal si Samson o humingi siya ng gabay sa Diyos dahil nagtitiwala siya sa sarili niya. At doon, ibinunyag niya ang kanyang lihim kay Dalila at sinabi niya, "Ang aking lakas ay nasa aking buhok." Hanggang sa dumating ang mga Filisteo, mga kapatid, at ginupit nila ang buhok ni Samson. At nang tumayo siya para lumaban sa mga Filisteo, sinasabi ng Biblia na wala na ang Diyos sa kanya. Kaya, mga kapatid, kailangan nating mag-ingat dahil may mga desisyon tayong ginagawa na maaaring hindi na nating kasama ang Diyos. Kailangan natin itong harapin mag-isa sa sarili nating lakas at doon maaari tayong mabigo at matalo ng malaki. Kaya, alam kong kinausap ka ng Diyos ngayon at ngayon, gusto kong manalangin. Gusto kong pahiran ng langis ang iyong buhay. Gusto kong hilingin na gabayan ka ng Diyos sa kanyang mga landas. Na, sa paningin ng tao, maaaring mukhang walang halaga. Isang bagay na hindi masyadong nangangako, na baka hindi magtagumpay sa hinaharap. Mga kapatid, kapag ginagabayan tayo ng Diyos, hindi tayo magkakamali. Pinagpapala at dinadala ng Diyos ang kapayapaan sa iyong pamilya. Puro kabutihan ang matatanggap. Pero, kapag tayo ay gumagawa ng mga desisyon sa sarili nating kagustuhan, sinasabi ng Diyos, "O gusto mong magdesisyon mag-isa, ikaw na ang bahala." At madalas, tayo ay nagdurusa sa maraming mga bunga nito. Amen? Kaya ipagdarasal kita ngayon. Pumikit ka at tanggapin ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus at magdasal ka rin. Buksan ang puso mo. Aleluya! Panginoon, aking Diyos at aking Ama, inilalapit ko ang aking sarili sa iyong presensya sa mga sandaling ito. Hinihiling ko sa iyo, O Diyos,
nagabayan mo ang iyong mga anak sa tamang landas. Ama, ayon sa iyong salita, pinangunahan mo ang bayang ginabayan ni Moises sa disyerto. Dahil kung dumaan sila sa ibang daan, sa mas maikling daan, makakasalubong nila ang mga kaaway. Haharap sila sa mga digmaan at baka gustuhin nilang bumalik. O aking Diyos, madalas mo kaming dinadala sa disyerto dahil doon ang pinakaligtas na lugar. Ito ang lugar kung saan ang ating pagdepende sa Panginoon ay buo, kung saan tayo ay nagtitiwala at umaasa sa Panginoon para sa lahat ng bagay. Ama, marami ang nakikinig sa akin ngayon. O Diyos, marami pa rin ang nasa disyerto dahil kailangan pa nilang matutong magtiwala sa iyo na umasa lamang sa Panginoon. Kung lalabas sila sa disyertong ito, mawawalan sila ng proteksyon at hindi makakaya ang mga digmaang darating. O Panginoon, Diyos at Ama, tulungan mo kaming makagawa ng pinakamahusay na desisyon. Dalhin mo Diyos ang liwanag sa aming isipan para malaman namin ang tamang desisyon. Panginoon, Ikaw ang nagpasimula ng gawaing ito sa amin at nais naming tapusin ang tungkulin at panatilihin ang pananampalataya. Nais naming makarating sa dulo ng aming buhay na walang pagsisisi, walang sakit, walang hinanakit, na malaman na gumawa kami ng maling mga desisyon sa aming buhay. O, aking Diyos, gabayan mo kami sa luntiang pastulan, sa mga landas na nagmumula sa iyo para sa amin. Kahit na ito ang pinakamahabang daan, nais naming sundin ang iyong patnubay. Ama, ipinapanalangin ko ang mga kailangang pumirma ng kontrata at gumawa ng mahahalagang desisyon sa buhay na nalilito. Jesus, bigyan mo ng kaliwanagan ng isipan, ipakita mo ang mga nakatago, ang mga lihim. Huwag mong hayaang gumawa ng maling desisyon ang taong ito. Huwag mong hayaang, Diyos ko, pumasok siya sa mga pangakong pagsisisihan niya sa hinaharap. Maging sa buhay propesyonal, sa relasyon o sa ministeryo ng simbahan, huwag mo kaming hayaang gumawa ng maling desisyon. Ama ko, tulungan mo kami, O Diyos, at naway bigyan mo kami ng kapayapaan. Ang gabay, naway Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa amin, kahit sa huling sandali. Nais naming marinig ang iyong tinig at ang iyong patnubay. Ama, salamat po sa pagiging aming kahanga-hangang tagapayo, ang aming Diyos na gumagabay at nag-aalaga sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kailanman ay hindi kami matitinag at hindi kami malilinlang kapag kasama ka namin. Madalas kaming napapaligiran ng mga leon na nais kaming lamunin. Madalas din kaming inihahagis sa yungib ng mga leon. Ngunit kasama natin ang Panginoon at naniniwala ako, aking Diyos, na pagkatapos ng pagsubok na ito, ang iyong pangalan ay maluluwalhati. Itataas namin ang iyong banal na pangalan. Aleluya, o aking Diyos, aking Ama. Ako'y nananalangin ngayon para sa lahat ng nakikinig, lalaki man o babae, at sa mga nangangailangan ng panalangin lalo na sa kalusugan. Ama, iniunat ko ang aking mga kamay at humihiling kay Jesus ng ganap na kagalingan para sa taong ito. Naway matukoy ng mga doktor ang sakit at ipagkaloob mo ang buong kagalingan, Diyos, sa pangalan ni Jesus. O aking Diyos, ang may-ari ng buhay, ang may-ari ng hininga ng buhay ay ang Panginoon. Habang sinasabi ng Panginoon na nandito pa kami, magpapatuloy kami. Hindi tao ang nagtatakda ng katapusan ng ating buhay. Ang Panginoon ang nagtatakda kung ilang araw tayo mabubuhay dito sa mundong ito. Ama, hinihiling ko ngayon, ipagkaloob mo ang buhay sa mga nakikinig. Jesus, bigyan mo rin ng buhay ang kanilang pananalapi at pagkakaisa ng pamilya. Ama, alisin mo, Panginoon, ang lahat ng balakid, sagabal at kasalanan. At naway gabayan kami ng Panginoon sa mga landas ng tagumpay, mga landas ng pagtatagumpay. At naway maluwalhati ang iyong pangalan magpakailanman. Kami ay nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Diyos, luwalhati sa Diyos. Aleluya.